Testing of 12 volts remote. Normally open. Okay, press the remote D. Close. Open. Let us see. Normally open. Press the C. Close. Open. Let's go to the B. There you go. That's 13.8. Close. Let's press the remote B. That's 0. Press 13.8. And the A. Normally open. Let's press the remote. Close. 13.8. Okay. Close. Close. Open. Closely. And let's close it. There you go. Okay, so ito na yung aking 4 channel na switch relay. Binalutan ko siya ng electrical tape. Nilagyan ko na ng konting para sa singawan ng unit, just in case. Binalutan ko siya ng tape para to avoid na pumasok ko ng engine wash or something. So ito na yung 4 channel na output. Puro positive to 1, 2, and 3, and 4. Ayan, so mga nakabang na yan. Tapos yung negative, ito nilabas ko din. So itatap ito sa chassis. Kaya papakita ko sa inyo mamaya kung example na natin dun sa kunyari yun ay ang aking kunyari battery. So ito tatap sa chassis. Then yung isa pang wire positive, ito yon. Ito, so naka fuse stop ako. So nasa sa inyo na din kung gusto nyo walang fuse stop, kung saan nyo gusto itap sa wire. It's either ignition on or always on, so pwede siya. So papakita ko sa inyo mamaya yung connections nito. Okay, so ito naman yung relay ng aking lead bar. So ito yung output punta sa positive ng lead. Okay, tapos ito yung number 87. Ito yun. Ito naman input mula sa switch. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito, so ito pala yung input ay it's 85 or 86. So pwede magkabaliktaran yung pin 85 and 86 ng relay. So ito yung ground. So ito yung sinasabi kong pwede magkabaliktad itong dalawa kung saan nyo prefer. Kung ano yung pin na i-ground nyo, it's either 85 or 86. So ito yung magagaling sa output natin na dito. So mula dito papasok dito sa input ng relay. So papakita ko sa inyo mamaya yung connections. Then ito isang ito yung fuse ng ating relay na direkta sa baterya. Okay, so direct ita sa baterya. Dito siya mismo kukuha ng main power ng lead bar natin para yung switch natin hindi mahirapan na magpa-light sa ating lead bar dahil meron tayong relay. Okay, so ngayon i-connect ko na lahat. Kunyari ito yung battery natin at kunyari yung ground
kunyari ito na yung chassis natin. So ito na yung kunyaring baterya natin na positive yung source ito. So itatap ko lahat ito, napakita ko sa inyo mamaya. Okay, so yung sa chassis itatap ko na ito, kunyari chassis ito sarili, ganyan. Tapos ito sa switch natin itatap ko rin kung saan nyo gusto sa chassis. So pagkasamahin ko silang dalawa. Ayan, so nakakabit na yung negative, kunyari nasa chassis na yan. Ito namang positive, pagsasamahin natin dito, kukonect natin sa direct positive linya sa baterya. Kunyari ito yung baterya natin, direkta dito. Okay, ngayon itong positive nito sa switch, pwede nyo naman i-direkta sa baterya kung gusto nyo, or kung gusto nyo naman mag-on lang siya kapag ignition on. So maghanap kayo ng source na pwede nyo kung saan itatap ito. Okay, pero ngayon isasample ko lang, so i-connect ko rin sa positive side ng baterya natin. So sasample lang ko lang. Ayan, so kunyari itinap ko muna itong fuse tap ko sa positive source, pero pwede nyo itap to sa ignition, sabi ko nga kanina. So ito yung positive supply ng relay na naka-fuse. Ayan. Ayan. So ito na lang ang natitirang connections natin na naiwan. Ito yung input na pupunta sa relay. So kukuha tayo ng mula dito sa source na switch natin, ito connect natin dito, which either the pin 85 or 86 ng ating relay. So ayan, na-tap na natin yung pin 85 or 86 na galing dito sa isang channel ng switch natin. So ayan, nag-connect na. So may bakante pa ako. 1, 2, 3. So may bakante pa. Is that? So sasampulan ngayon natin ng lalagyan ko ng itong output ng relay. Lalagyan ko ng light na kunyari ay lead bar. Kunyari lang para makita niya. Okay, so ito kunyari yung ating lead bar. Itatap ko yung positive nito dito sa positive side, tsaka yung negative itatap ko sa chassis or kunyari sa negative supply natin. So kukuha tayo ng negative source. So either chassis, doon tayo magtatap ng negative ng lead bar. Tsaka yung positive yung galing sa relay. So I think meron na kayo nito. So ang ano nyo na lang is kung may setup na kayo ng lead bar, ang tanggalin nyo na lang is yung pin 85 tsaka or 86 na itatap nyo papunta sa switch ninyo. So hindi nyo na kailangan galawin yung relay. So okay na yun, fix na yun. So yung kailangan nyo na lang yung switch relay output papunta sa yung dapat switch ninyo dati, puputulin nyo, yun ang itatap nyo ngayon dito sa switch natin. So nakuha. Yan. So ngayon itatap ko tong positive negative nito so sa output ng relay, kunyari sa lead bar. So ayan, kunyari na-connect ko na yung positive output. Hawakan ko na lang kasi sample lang naman ito. Tsaka yung negative kunyari sa chassis na yan, pero itinap ko sa kunyari body ng ating chassis. Pero since may power supply ako at wala akong chassis, dinirect ako na lahat yung mga negative dito sa aking power supply. So titistingin natin ngayon ng light. So ayan, na-connect ko na yung positive negative, pinato ko na lang para temporary. So ito kunyari yung lead bar ko na nakakonect sa positive output ng aking relay, yun yung pin 87. Pero hindi nyo na problema yung mayroon ng lead bar na connections dati kasi meron na kayong existing connections. Ang gawin nyo na lang yung galing dun sa switch na kinabit nyo, putulin lang yun, yun ang ikabit dito sa isang output channel ng ating switch relay. So yun, nakuha nyo naman yun yung connections ng switch natin. Mayroong negative tsaka yung positive.
So ayan, sa akin ay fuse top. Pero pwede rin kayong gumamit ng inline fuse. Tapos itatap nyo na lang yung wire kung saan nyo gusto itap. So testing nyo natin kung magbabike ito. Ayan. So A yung ginamit kong channel sa relay. So gumagana na yung relay natin. Ayan po. So on, off, on, off, on, off. Pwede rin B. So bakante pa yung tatlong slot ko, so walang connections. So bakante. C, B. So nag-click, narinig nyo yung ating switch kasi may relay din yun. Yan. 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 Yan yung A. Meron na tayo. B. Ngayon, yan yung regular on-off. Pero may tatlong mode dito. Meron jumper doon sa loob. Pwede nyo kalikutin kung anong gusto nyo. Pwede yung pag pinindot nyo isang beses, binitawan nyo yung switch, mag-off din siya. Pwede rin pindutin nyo dito, tapos dito, sabi, mamamatay. So, one at a time na mag-switch. Pwede rin ganon. Pero ako, I prefer na isang channel, isa na on-off. Ganyan. So, depende dun sa jumper settings na gagawin nyo doon. Kasi merong parang pin doon na lilipat-lipat. Pero yung jumper na sinabi kong wire, yung nasa drawing na pinakita ko, merong from B to B to B bawat channel. I-link nyo sa positive side ng switch ninyo para mag-activate yung relay ng bawat isa. Yan. So pinakita ko ng connections. Hope this helped mga amigos. Testing of my wireless remote. Yo, boom. Testing natin. Saan? Liwanag.